Kath Den or Kath and Alden ang spotted at tunay na nag-date ng Valentine's Day mga kasambreros. Post about kay Mayor Mark Alcala at kay Catherine. Naku po, isang malaking mali at hindi totoo mga kasambreros. Unahin ko na nga to, no? Itong post mga Catherine, Mayor Mark Alcala is now officially dating. Mayor Mark posted this. Ito po mga kasi ang pinakaunang mali dito, wala po siyang pinost sa Instagram. Okay. Chinek ko mga kasi wala siyang pinost sa Instagram na flowers, no, red roses mga kasambreros. Tapos pangalawa, itong Thailand 2024 nila mga kasambreros na kasama si Justin Benitez ay 2024 nag-declare, sabi kasi dito parang nagsama daw si Ma'am Catherine at saka sina Justin Benitez, yung buong team ng Glam Team, and then si Mayor Mark Alcala mga kasambreros na nag-date daw Thailand 2024. Ay nako po, ang pinaka-legit dito, nag-declare si Ma'am Catherine na single siya nung umattend siya ng ABS-CBN Ball mga kasambreros, no? April 2025. Okay, kahit search nyo sa TikTok mga kasambreros, April 2025 ay single siya and happy mga kasambreros. Tapos yun, 2024 ito mga kasambreros yung pinag-connect na nila yung mga dati pa mga pictures sa Thailand ng Glam Team ni Ma'am Catherine, kinonect na dito. Tapos ang nakakatawa dito, may mga nag-comment na pumunta daw sila mismo sa account ni Mayor Mark Alcala tapos wala rin sila nakita, wale, sabing ganon mga kasambreros. Tapos ayun, ay naku po, pinapalaki lang talaga, no, at saka ginagawa nila ng issue mga kasambreros. So sabi naman ni Sir Ren, no, talagang imposible nga na magkasama si Ma'am Catherine at saka si Mayor Mark Alcala dun sa may La Union, kasi nga ang tama, no, kasi si Kuya Kevin niya yung gustong makasama. Pwedeng si Kuya Kevin kasi yun pero post kasi ni Mayor Mark Alcala, pero para sa atin ay wala pa rin yun mga kasambreros, no, kasi napaka-imposible. Kahit isang video, kahit isang picture, wala nakapansin sa kanila, di ba? So kung ilang oras sila Ma'am Catherine doon sa La Union, imposible namang walang makaalam na si Ma'am Catherine to, si Ma'am Catherine to. Walang nag-picture o nag-video mga kasambreros tapos kasama si Mayor Mark Alcala, di ba? Parang imposible. Sabi dito ng isang P5 Murillo Robia, haha, 22 minutes ago, sabi niya, haha, yung napapunta ka sa account ni Mayor pa rin para hanapin ang post na yan, pero wale. Wala nga talaga kahit sa Instagram. Ako, honest to goodness ako mga kasambreros, kung meron, sasabihin ko, kung wala, bakit ko naman, di ba, parang bakit ko naman pagtatakpan mga kasambreros. Tapos sabi dito, ni Dai Gazmin Esteban, 1 hour ago, sus naman, Kath Den lang yan. Sabi naman ni Shell Pearly, edit pa more, sabi naman sa ito, Yangski Dumaran, wala, wala pulos na 22 minutes ago. So ito po yung post mga or comments ng mga kasambreros dito nga sa post na may flower down. Si Mayor Mark Alcala na pinost, no, sa kanyang social media account. Sabi niya, may Valentine's Day wishlist, no? Ay nako po, baka ang iniisip ko dito ay post ito ng ibang vlogger for example, or artista for example, or influencer for example, tapos kinuha lang siya tapos pinagtagpi-tagpi dito sa tawag dito sa may mga post ni Ma'am Catherine kasama ang kanyang Glam Team nga na pumunta sa Thailand mga kasambreros. So Kath Den pa rin ang sakalam. Pero kayo po, no, kung maniniwala kayo, pero ako as long as yung mga ebidensya, no, I have the complete documents mga kasambreros sa aking files ay talagang hindi totoo mga kasambreros na isang fake information at kumapagawa-gawa lamang na kwento mga kasambreros. Tapos next item tayo na minor item pa rin. 6 hours ago, umaapaw ang suporta para kay Catherine Bernardo matapos siyang manominate sa Most Beautiful Faces 2026. Nagsaang likes, comments at pagbati. May isang hindi natuwa pero sa dami ng nagmamahal at naniwala sa kanya, mas malakas pa rin ang suporta. So ito yung Most Beautiful Faces noong 2026, no, 6 hours ago. Sa mga reactions kasi ay 1,445 yung like sign, 1,951 ang heart, 7 naman yung laughing, tapos isa naman yung galit or yung angry emoji mga kasambreros. Hayaan na natin yung angry emoji, parang siguro ay
ano siya, kulang sa pag-ibig, no? Or kulang sa pagmamahal. So, God bless you. Tapos ito, natutuwa ako dito kay Queen of Media. Pinost na naman niya, no? Yung ating thumbnail. Ito yung yung breaking news na na-feature nga si Ma'am Catherine sa Netflix media launch. Tapos si Alden naman ay dun sa Stars on the Floor nga niya. Breaking news, pakinggan si na Kath and Alden. Pasabog, parehong may pasabog ang Kathen. So yun po, no. Salamat po, no, Queen of Media. Although pinost niya ito 3 days ago, ay kagabi ko lang or kanina ko lang nakita mga kasambreros. So kung kaya ngayon ko lang po siya sinama. Tapos yung trending pa rin yung yung pagpadila ni Bini Sheena at saka ni Alden. Natutuwa ako dito sa isang comment, no? Isang comment. Okay, sige. Dalawang comments na aking babasahin mga kasambreros at tatlo pa lang. Jaya, sabi niya, may 2 faves in 1 frame, sabi niya ganon. Tapos exclamation points, tapos mapaluha-luha na emoji. Sabi ni Jason Lacorte, sabi niya, hahaha, ang cute mo talaga, Sheena May. Tapos sabi naman ni Tutoy Malagkit, sabi niya, tawang-tawa si Joanna. Tapos laughing emoji mga kasambreros. And na-feature din kasi, no, si Alden at saka si Bini Sheena mga kasambreros sa mga articles, no? Marami. Isa nga dito yung Chika Balita. 3 hours ago, Bini Sheena posted a photo where she copied Alden Richards' meme face and Alden joined in, totally game for the picture with her. So yun nga, no, talagang ang dalawang sikat ay sumama at saka nasa isang frame mga kasambreros. So ayun, si Mama Ten, happy birthday, no? Ito na yung video na birthday ni Mama Ten mga kasambreros, na kung saan ay binigyan nga nila ng cake mga kasambreros si Mama Ten. So nakakatuwa kasi Feb 14 talaga ang birthday ni Mama Ten mga kasambreros. So of course, no, kinantahan nila. Parang sa dressing room pa yata ito. Alam ko magkakaroon pa sila ng panibagong okay, si Shelly Conde yung yung nag-post nito mga kasambreros sa kanyang Instagram. Kinantahan nila ng happy birthday. So play ko to mamaya para wait, tinitinan ko yung bathrobe yung wardrobe ni Alden mga kasambreros. So hindi siya so ang dami nila, no. Andito sina Ari Matibag, tapos si Melville, hindi ko lang si Melville, yun, siguro part ito ng Studio 24C na glam team ni Alden mga kasambreros. Sabi nakita ko yung caption, sabi niya dito niya, ang gulo-gulo ng dressing room na to, sabi nga. Tapos exclamation point mga kasambreros. So yung dressing room, hindi namin napapansin yan, no? Ang napapansin namin itong kay Mama Ten at saka sina Alden Richards mga kasambreros. So nakakatuwa lang, no, ang banding at saka mini celebration. Alam ko magkakaroon pa sila ng mini celebration ng another celebration sa bahay nila, of course, no, mga kasambreros. Tapos ito, urgent hiring pala ang Hungry Pita ni Alden, ha. The Hungry Pita, sabi dito sa post niya, the Hungry Pita, urgent hiring, be part of the Hungry Pita family and grow your career with us. Apply now and send your curriculum VT or VTI or VT to udoahcareer@gmail.com. So E as in Echo, U for Umbrella, D for Delta, O for Oscar, A as in Alpha, H as in Henry, C as in Charlie, A as in Alpha, yung career mga kasambreros, no? Tapos R as in Romeo, E as in Echo, E as in Echo, R as in Romeo. Naging na call center, no, at gmail.com. So kung gusto niyo po mag-apply, no, bilang ni Alden, yung mga posisyon na bakante ay social media manager, grabe, no, procurement assistant, human resources assistant, tapos isang service crew naman sa Star Mall sa Shaw Boulevard. So yung sa Shaw Boulevard po, service crew lang. Tapos yung sa main office naman sa Malolos, Bulacan, social media manager ang kailangan, procurement assistant and human resources assistant. So yun po yung kanilang mga kailangan na mga
posisyon or mga tao, mga kasombrero. So kung gusto niyo po, no, ay apply po kayo, mga customers. Tapos ito, hindi ko alam kung bakit napasama sina Alden at saka si Kath, and then Catherine at saka Aldin, mga customers dito. This was posted parang dito related ito kay Mama Carla Estrada at saka yung sa kanyang anak na si Leila, mga kasembreros, no. So ito po ay post din ng Pep, mga kasembreros, and medyo medyo nakakatuwa, no, at saka medyo weirdo ang caption, no. Mga rigodon sa love teams, Catherine Bernardo napunta kay James Reid, Nadine Lustre katambal ni Alden Richards sa ongoing PBB Celebrity Collab 2.0, sino ang patok sa na love teams, full story. Mga rigidon sa love teams, Carla Estrada boto kina Lela at Joaquin. So ito si Carla kasi, di ba, anak ni si Lela. Tapos si Joaquin naman ay pamangkin or stepson ni Angel Locsin, mga kasembreros. So yun, parang na-compare niya si Lela. Grabe, no, si Lela at Joaquin at saka si Alden at saka si Ma'am Nadine, si Kath at saka si James Reid. So yun, major item tayo, mga kasembreros, na si Ma'am Catherine ba at saka si Alden ay spotted na nag-date, mga kasembreros, sa Valentine's Day. Merong dito, pinost ang isang TikTok influencer, siya parang Kath din, admin din po. Nakatalikod sila, mga kasembreros. Tapos on this day niya is Feb 10, 2024. So join Ethan's, pero ito po ay parang siya, rare photo. Kung kaya ako naisali ito kasi wala siya sa file ko, and at the same time very rare photo na may ganito. Hindi siya edited Alam mo naman kung edited yung picture, mga kasembreros. So ito pala yung Hello Love Goodbye pa pala ito, mga kasembreros, nung time na first night nila sa Dubai. So nagpapasalamat ako kasi wala ako sa file talaga nito. Parang na-recall niya Feb 10 pa nga, Feb 14 na ngayon, mga kasembreros. So medyo late na ako. Pero yun, parang premiere nila doon ng Hello Love Goodbye sa Dubai. Tapos first picture nila na nakatalikod, no, doon sa isang parang fountain, mga kasembreros. So yun, nagpapasalamat ako sa nag-post dito. Pero yun, no, hindi man natin namataan. Ako pa ay nag-voice over ng alas 4 ng hapon, February 14, 2026. So baka beyond this time, o parang beyond this hour, mga customers, o later, baka gabi or something, ay may ipopost sina Ma'am Kath or si Alden or kung sino man dyan na involved, mga kasembreros, no, sa ating mga items. So actually, no, may kakapost lang pala ni Alden dito. So isasama ko na rin pala ito, mga kasembreros. So kasi naabutan ko pa siya. So ito ay siya, no, nag-post ng sabi niya bukas na itong kanyang pag-i-invite sa Stars on the Floor, mga kasembreros. So kakapost lang talaga niya. Kaka-check ko lang, no. Buti chinek ko yung kanyang Instagram, mga kasembreros. So sabi niya dito ay bukas na, no, yung Stars on the Floor. Stars on the Floor nga, mga kasembreros. Tapos pinost na rin yung actually dito, no, yung wait, ayun. So yun lang pala, mga kasembreros. Yung ibang items naman ay next time na or next vlog na, mga kasembreros. So dance reality competition returns, na yung Stars on the Floor nga ni Alden. So 7:15 PM bukas, no, yung tawag dito, yung Stars on the Floor, mga kasembreros, na abangan natin. Pero bago yon, mag-guest sila sa All Out Sundays, mga kasembreros, na abangan din natin. Hahataw si Alden, no, sa All Out Sundays, mga kasembreros. So ihanda mo na yung white flower, Alden. Alden, kasi baka mapaano ka sa hataw-hataw.
mapagod ka sa hataw-hataw. So yun po. Alright, so yan na siya sa ating Kathleen items. Tayo po ay Team Panatag. Ipi-play ko po itong para ma-refresh tayo noong April 2025 nung dumalo si Ma'am Catherine sa ABS-CBN Ball mga kasombreros. Naka light peach no yung kulay ng kanyang damit dito, and para maliwanagan tayo na she's single at that time, okay? 2025 no last year mga kasombreros. So wag tayong gumawa masyado ng mga imbento na palubid-lubid at nag-overthink masyado mga kasombreros. So yun naman po, and then after that ay pakinggan natin ang napakagandang salita po ng Panginoon, no? Isang pinagpala, no? At saka araw po na punong-puno ng saya at pananampalataya sa Panginoon. So yun po. Catherine, tinatanong ng lahat, are you single, taken? I'm very happy and yes, still single. I love it. I'm Yes. very happy and single. Nasagot na ha, mga fans ha? Yeah. Catherine, thank you so much. Enjoy tonight. We'll Thank see you you. later. I'll see you inside. Thank Edward you. and Bianca, back to you guys. Ito po ang isa pang topic natin about Valentine's Day mga kasombreros, no? Bilang atin po ay connected or related sa Valentine's Day. So, ito po ay eternal truth na ating tuturo. So, related po again sa pag-ibig. So, merong, yung title natin ay ang tunay na pag-ibig. So, yung topic natin ay isa yung pinakatotoong pag-ibig. Okay? Tapos, yung isa naman ay bakit ka ba umiibig? So, ito naman ay ang tunay na pag-ibig. So, puro pag-ibig siya mga kasus. Pero hindi ko sasabi na tuwing Valentine's Day lang tayo umiibig. So hindi po. Ang ating verse ay medyo mahaba, no? Kasi tunay na pag-ibig ito. So it will explain the true definition or tamang meaning, tamang kahulugan mga kasus according sa salita ng Panginoon. Hindi tayo gagamit ng ibang basis kundi salita ng Panginoon mga kasus. So 1 Corinthians chapter 13 verses 1 to 10, tapos 1 to 13, 10 to 13 mga kasombreros. So yun po siya, no? Mahaba ito, pakinggan na lang po natin mga kasombreros. Ito po ay si Apostol Pablo, no? Or si Apostle Paul mga kasombreros na nagsasalita. Sabi niya, though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains, but not love, sabi nito, I am nothing. Useless pa rin, no? And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Sabi niya dito sa verse 4. So ito yung pinaka-definition. Love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. It is not puffed up, does not behave rudely, does not seek its own. It is not provoked. It thinks no evil. Does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. Bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Verse 8, love never fails, but whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease, titigil din. Whether there is knowledge, it will vanish away, for we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect has come, then that which is in part will be done away. Sabi sa 13 mga kasos, and now abide faith, hope, and love, these three, no? But the greatest of these is love. So napakaganda mga kasombreros, no? Tinapik ko ito, natapik na natin yung mga bahagya dito ng mga verses sa ibang mga topics natin. Pero gusto kasi na maintindihan natin kung ano yung definition ng love. Kasi parati nating sasabi o ng mundong ito, no, na love wins, no, sa social media. Love wins, love has no gender, no, parang ganoon mga kasombreros. Kahit mali at wala sa panahong kasi maraming mukha ang pag-ibig, no? May tama, may mali, may hilaw, may hinog, may may matabang, may matamis, may mapait, mga kasombreros, may maalat and so on. So parang ganoon lang siya. So ang pag-ibig, kunwari, no, sa mga magsing-irog, nag-boyfriend, nagjojowa, bata pa, no? So hilaw na pag-ibig. So hindi yan may isang linggong pag-ibig, no? Yung parang panandali ang pag-ibig lamang. Tapos nawala rin agad, no? Parang nagkaroon na sila ng sexual intercourse, nagkaroon na ng anak for example, tapos naghiwalay din.
So, ganoon din, maling pag-ibig yun mga kasombrero. So, sinasabi nila, love has no gender. So, hindi po yun totoo. Kasi ang sasabi dito ng ating Panginoon ay it does not rejoice in iniquity or sa mali mga kasembreros, no? Does not rejoice in iniquity, but sabi dito, but rejoice in the truth. So kapag sinasabi natin love wins, tapos parehong gender ang nagkatuluyan, ay hindi po yan love wins mga kasembreros. So ibang meaning ng pag-ibig ang sasabi. Kasi ang truth mga kasembreros ay ang babae para sa babae, ang babae para sa lalaki, ang lalaki ay para sa babae. So hindi po Adam and Steve kundi Adam and Eve mga kasembreros. So ganun po siya. So yun, yung may mga times pa na hindi boto ang magulang, no? Parehong babae lalaki, hindi mo gusto na magulang. Tapos nag-away-away na sila pero yung ginawa nila, nagtanan sila. So may mga ganung instances. So may mga ang kadalasan dito ay yung hindi sila nag-asawa. Hindi sila kung pa nagli-live-in lang sila, pag nagkaanak sila, kunwari, nagkaanak na sila, maghihiwalay ulit sila, maghihiwalay din pala sila in the end. So yun siya, isa rin yung isang maling definition ng love mga kasembreros. Dito si Apostol Pablo ay napakalalim ng meaning na kanyang or ni Lord mga kasembreros na kanyang binigay when it comes to love. Kasi ang tunay na pag-ibig, kagaya nating title mga kasembreros, sabi niya, kahit magsalita man ako ng mga lingwahe ng mga anghel sa langit, pero wala akong pag-ibig, I have become sounding brass or a clanging cymbal. Parang daw siyang isang instrumento, yung cymbal mga kasembreros, na yung iba naman clanging gong, parang tunog siya ng tunog pero siya parang walang tono. Sabi niya pa nito, and though I have the gift of prophecy, kahit kaya niyang mag-prophesy, tapos kung kahit na kaya niyang maunawaan ng lahat ng misteryo, lahat ng kaalaman meron siya, meron siyang pananampalataya na pwedeng makatanggal at makapag-aalis ng mga bundok, pero walang pag-ibig, I am nothing, sabi niya ganun. So grabe yung comparison or metaphorical examples na sinabi dito ni Apostol Pablo. Sabi pa niya ito, and though I bestow all my goods to feed the poor, kahit na ibigay ko pa ang aking mga kayamanan para pakainin ang mga dukha, sabi niya pa nito, and though I give my body to be burned, kahit nasunugin ko ang aking katawan, i-sacrifice, pero walang pag-ibig, it profits me nothing. Walang halaga yun. It's worthless and useless, mga kasama, valueless. So, ibig sabihin, kapag ginagawa natin itong mga ito, na akala natin ay tama, akala natin nakakalugod sa Panginoon, pero wala tayong pag-ibig, ay mali pa rin, Sabi pa niya dito sa verse 4, love suffers long, Nagiging patient tayo kapag meron tayong pag-ibig mga kasembreros, naging pasensyoso at saka matiyaga tayo. And is kind, mabuti, mabait, mapagbigay mga kasembreros. Love does not envy. O ito, hindi naiinggit, So kapag kayo ay mainggitin sa iyong kapitbahay, hindi po yan, wala po kayong tunay na pag-ibig, mga kasembreros. Kasi ang pag-ibig kasi, ito yung nature ng Panginoon. So kung mahal natin ang Diyos, tapos hindi natin mahal ang kapwa-tao, useless po yun mga kasembreros. Huwag po nating isipin na sasambahin ko lang si Lord, si Lord lang ibigin ko, siya lang aking susundin, siya lang aking mamahalin. Tapos kinamumuhian mo yung kapatid mo, yung asawa mo, kapatid o kapitbahay or sino man dyan, may puot or galit ka sa kaibigan or sa follower mo dyan, ay useless po yun mga kasembreros, So ganoon po siya. So love is not, sabi niya, love does not parade itself, Hindi siya mayabang or hindi siya flaunting mga kasembreros, It is not puffed up, Hindi siya garboso mga kasembreros. Does not behave rudely. Hindi siya bastos, Kasi nga kung mahal mo magulang mo, kapatid mo or sino man diyan, hindi mo sila gagawa ng kabastusan mga kasembreros. So tapos it is not provoked, hindi siya magalit. It does not seek its own. Hindi siya selfish mga kasembreros, thinks no evil. Hindi mo ginagawa ng masama ang ibang tao. Does not rejoice in iniquity, Hindi ka natutuwa sa nakita mo na nahihirapan ng iba, ay natutuwa ka pa rin mga kasembreros, So hindi po ganoon. May term dun sa English na galing sa German, Schadenfreude. Natutuwa ka na nakita nahihirapan ng iba, or na nalulugmok sa problema ang iba. So hindi po yun love, Sabi niya, but ito po yung pag-ibig, rejoices in the truth, nagagalak siya, natutuwa sa katotohanan, bears all things, nakakaya niya lahat,
believes all things, paniniwalaan niya ang lahat ng bagay, especially sa Panginoon na walang imposible sa Diyos, hopes all things, nagiging punong-puno siya ng pag-asa, endures all things, na matiisin, no? Sabi niya dito, love never fails. Tama yun yun kasi yun yung tendency kapag binabasa ng binabasa ng tao yung isang verse lang, no? Tapos yung context nun, hindi na nila alam na may mga karugtong pa siya na mga verses, mga kasambreros. So nga, sabi na, love wins, no? Love conquers all, love conquers the world. So, love never fails. So kapag ito lang yung ating pinopost or ating alam, tapos hindi natin alam yung ibang verses na ganoon pala, so doon tayo minsan na nagkakaroon ng misinformation at nagkakaroon ng maling paniniwala. But whether there are prophecies, they will fail. No, may mga prophecies man, they will fail, no? Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. So yung ating karunungan talagang kapag wala tayong pag-ibig, useless, mga kaskopa. Kinumpara ni Apostle Paul yung level ba, yung priority ng pag-ibig over these characters, mga kasombreros, no? At saka ito talaga yung tunay na pag-ibig. So sabi pa nga dito, magkaroon tayo ng pananampalataya, ng pag-asa, ng pag-ibig, pero sa tatlong ito, pag-ibig ang pinakadakila, no? The greatest of these is love, no? Sa verse 13, mga kasambreros. So love is mentioned somewhere between 360 to 550 times in the Bible. So grabe, no? Ang dami. 360, so isang taon na yun, no? 365 days, mga kasambreros. Depending on which translation you dig into. Friend, that is a lot of love, no? So depende sa version natin gagamitin. Kasi ang Diyos natin ay pag-ibig, no? God is love. Nature niya yun. So definitely ang kanyang love letter na Biblia, mga kasmas, will speak, no? Of love, of holiness, of compassion, of mercy, of kindness, gentleness, and so on, no? Kagaya na mentioned sa Galatians 5:22 hanggang 23. So maybe it is mentioned so often because we have a God that is the pure image of love. So yun yung kanyang pure image, no? God is love, mga kasambreros. All throughout His Word, we see His love poured out and lavished upon us, mga kasambreros. Kung kaya, it's really important sa atin, no, sa final thought natin, mga kasambreros, na magkaroon tayo ng tamang paniniwala. Okay? Magkaroon tayo ng tamang belief, mga kasambreros, and we can gain that true belief, mga kasambreros, and right belief by reading and studying and meditating the Word of God, mga kasambreros, the Holy Bible. Kasi ang tao pwede magsinungaling, no? Ang balita pwede magkamali. Ang mundong ito ay pabago-bago, but the Word of God remains forever. So yun siya, no? Kung kaya kahit na tayo pa pagsabihan ng ganito ng ganyan, kung nabasa natin sa Biblia, so we can refute, no? We can say, hindi yan kasi nabasa ko sa gantong verse, gantong verse. So we cannot be easily swayed, mga kasambreros, or persuaded, no, ng mga maling information or maling turo, no, doctrine, mga kasambreros. So yun po yung kumbaga pa yung kahalagahan na parati tayong nagbabasa araw-araw, kasi pagkain din yun marami, kumbaga limitless, no, at saka boundless ang dala ng pagbabasa at pag-aaral ng Biblia, mga kasambreros. Hindi lamang siya yes, mapapakain yung ating kaluluwa, tama. Yes, makakagain tayo ng access or ng knowledge sa salita ng Panginoon, sa kanyang instructions, sa kanyang advice, sa kanyang reminders. Yes, tama. Pero it's a transformative book kasi siya, mga kasambreros, no, nakakapag-change ng buhay, ng paniniwala, ng mindset, ng puso ng tao. So kung ikaw na bago, kapag binasa ito ng iyong kapatid, asawa, magulang, anak, kapitbahay, and so on, kapag nagsishare ka, kung hindi man kaya na baguhin mo sila, so yung pagsishare mo, yun na yung purpose mo. Okay? Ang Diyos na yung bahala na mag-work, no, amazingly at wonderfully, mga kasambreros, miraculously sa buhay nila, ng mga taong natamnan mo ng kanyang salita. So ganoon siya, mga kasambreros, ka-powerful. So kung kaya especially, no, about love, mga kasambreros, na kung saan ay maling namamali yung gamit ng tao, especially, no, kapag mga kumapa yung social media, talagang babad na mga tao ngayon. So kapag mali yung ginagawa or mali yung definition, mali yung actions na pinapakita ng kanilang mga influencers o vloggers na pina-follow when it comes to love, ay ginagaya na rin ng iba, mga kasambreros. So yun siya, no, talagang nakakalungkot. But there's hope, mga kasambreros.
kailangan maging Christ-like tayo at maging tayo ka manggagawa tayo ng Panginoon in sharing His love and truth, mga kasambreros, in every way we can. Alright, salamat sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig na totoo, mga kasambreros, no? Based sa instruction at turo ng ating Panginoon, ng pag-asa, ng pananampalataya, and wisdom na rin, mga kasambreros in general. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po.